After graduating from law school, on a normal course, you have a half a year to prepare for the bar. Paano yung yung 6 months na yun? Pacing kung paano mag-aral. And if tama ba yung last year ng law school, usually review na lang siya. Last year of law school, puro review classes na lang siya. And ang ginagawa nila, tinitailor nila yung review classes to the bar syllabus. Meaning, kung ano yung topics na lalabas sa bar, dun lang din kayo magfo-focus sa review classes nyo in law school. Once you graduate, pwede kang mag-enroll sa review school. Pwede ka rin hindi mag-enroll. Maganda rin mag-enroll ka sa review school kasi they give you parang study schedule para may susundan ka kung ano yung aralin mo per day. Ang ginawa ko noon is... Sige, late out. Let's say, lahat ng yung actual subjects. Kung paano may naaral every day or every week, every few weeks. Parang isa-set mo na talaga yung buong 6 months kung ano yung aaralin mo. Sa bar exam, may percentage yan per subject. Kung ano yung weight nung subject na yun to your overall grade. So, hahatiin mo yung days of studying mo sa percentage. Parang may mga Excel pa nga kaming ginawa. No? Kunwari, kung 30% yung subject na to, edi 30% of that 6 months, yun yung aaralin mo. Tapos, ang gagawin mo pa, kunwari your first subject is political law and then your last subject, for example, is ethics. Usually, yung ethics, we just spend maybe 5 days to study ethics kasi medyo maiksi lang siya. Kunwari, ang last subject mo before ethics is, for example, civil law. Ang una namin aaralin is civil. And then, pabaliktad. Poly yung aaralin mo right before the bar kasi yun yung fresh pa. Gets mo ba? Parang babaliktarin mo. Nag-aral ako ng mga reviewers. Ako kasi, pag nag-aaral ako, nare-retain ko yung inaaral ko pag nagsusulat ako or pag tinatype ko ulit, gumagawa ko ng sarili kong reviewer. Tapos may goal ako for the day. Dapat mabasa ko yung either from this to this topic or from this to this page. Mga a month before the bar or 2 months before the bar, tatrain mo na rin sarili mong gumising ng maaga. Maaga ka dapat talaga nandun sa venue, syempre para di ka malate. So, gigising ako ng mga 5, 4:30. Para sanay na yung katawan ko na mag-isip ng ganong oras. May mga araw, syempre, may sakit ka or talagang di mo lang talaga kaya mag-aral, may emergency sa bahay. Kailangan mo bumawi the following day. Okay. Pero nakaschedule yun lahat.